Ayan, maayong gabi kaninyong tanan, mga igsuon, mga higala, mga kapatid, mga kaibigan, kapananampalataya, magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang ating Panginoon dahil narito na naman po tayo para po sa panibagong pag-aaral ng mga katuruan kung paano natin may papaliwanag sa mga tao, particularly sa ating mga anak o mga dinidisipulo, kung ano nga ba talaga ang basihan natin sa ating ikiniklaim na totoong may Diyos. Yan po ay naging concern po natin dahil may mga magulang po na may mga anak po na lumaki sa simbahan pero dumarating yung time. Nandun na sila actually sa time na nagko-question ang kanilang mga anak kung totoo ba talagang may Diyos because of so many things happening in the world. And of course, yung mga personal experiences po nila. Kaya minarapat po natin na ito po yung pag-aralan. Kaya samahan niyo po ako dito po sa atin pong pag-aaral nito. Series po ito, and if you haven't watched the previous broadcast, available po yan doon po sa page po natin po yung i-share. So sa mga nakikinig po natin, mga avid listeners po sa RMNDXBC, maayong gabi mga kasama, God bless you, and those who are watching via Facebook live streaming, nasan man kayong panig ng mundo, magandang gabi po, good evening, God bless you. So let's start with this lesson, the third evidence that God exists. So kung inyo pong nasundan ang atin pong series, pwede po bang makahingi po ng comment sa mga nasa Facebook kung malinaw ba ako sa inyo on your end? Ayan, para mainam. Okay po ba ang sound ko sa inyo para walang interruption ang ating... Okay ba yan, Sister Ams? Okay po. So nung nakaraan pong ilang 2 linggo, pinag-usapan po natin yung dalawang pangunahin pong evidences or proofs ng existence ng Panginoon. And if you can remember, ang una po ay yung ating tinalakay, the cosmological argument, the existence of the universe. At ito po'y sinimplify po nung aking anak during our discussion. After the lesson, tinanong ko siya, anak, what do you understand sa ating pinag-usapan ngayon? Because I was explaining that everything that begins to exist has a cause. Ang lahat ng naging naririto ay merong pinagmulan. The universe began to exist, and of course, because it existed, it must have a cause which is identified as God. So Diyos po ang pinagmulan ng lahat ng bagay, at sinimplify po ito ng aming anak sa kanyang sariling salita, at ang sabi niya, no God, no us. So purihin ang Panginoon for that. So atin pong tinalakay naman po ang pangalawa pong ebidensya noong nakaraan pong linggo, at yan po ay yun pong tinawag natin na fine-tuning argument. At dun sa fine-tuning argument po, maaalala po natin mga kapatid na ang ebidensya po na ito ay pumapatungkol po dun sa kalagayan po ng daigdig, kung bakit naging possible ang buhay. At meron pong kailangang 3 constants na diniscuss po natin. Yan po yung cosmological constant. Anong ibig sabihin po niyan? Yun pong pag-expand po ng universe is happening at the same rate, constant rate, na ang nagiging pong implikasyon po niyan ay nagkakaroon po ng balanse po sa lahat po ng sa celestial bodies, sa lahat ng stars, planets, galaxies. So meron pong nagiging balanse. Otherwise, baka po wala na po tayo ngayon kasi nagsasalpukan na po ang mga planeta at mga bituin. Another one is the gravitational constant. Ibig sabihin po niyan, yun pong gravity na meron po sa atin po dito po sa mundo. Konting increase lang po or decrease in the gravitational constant would prevent the formation of stars, planets, and galaxies. So it's basically the same. Kung kulang po, kung labis, increase, or gamay na decrease, problema po. Hindi po magiging possible ang existence po natin. So another constant po yung tinatawag po na strong nuclear force. Kung yun pong nuclear force were slightly weaker or stronger, ano po ang magiging implikasyon po niyan? Ang atin pong napag-usapan po ay yun pong formation po ng mga atomic nuclei ay magiging imposible dahil
mag-ano po ito, magdi-disintegrate po ang lahat. Ibig sabihin po, kagaya po nitong hinahawakan ko po na ito na headset, kung hindi po enough yung nuclear force, the atoms in this, which is composed of atom, this thing, it would disintegrate and magkukollaps po ito, o kaya naman po ang mga bagay-bagay na may magiging unbreakable, masusolidify ang ating dugo, ang ating urine, hindi mailalabas, and life would not be possible. Yan po yung atin pong napag-usapan, yung fine-tuning argument, perpektong daloy hindi lamang ng atin pong katawan, kundi ng pag-ikot po ng mga planeta sa ating araw at ang mga galaxies, billions of galaxies in the universe. Kaya po nananatili po yung order because we know that there is someone in control of every activity under the heavens. So ang pangatlo po ay ito, mga magulang, pakinggan nyo po, pakinggan nyo po ito dahil mahalaga na inyo pong matutunan na kung papaano ito ipapaliwanag sa inyong anak. Masusundan po ninyo ito at sa biyaya at tulong ng Panginoon ay maunawaan po natin. Ang pangatlo pong argumento sa existence po ng Diyos ay yung tinatawag po na argument from intelligent design or intelligent design argument. Ano po ang ibig sabihin po nito? Yun pong masyado pong komplikasyon sa biological system po, particularly natin po ng tao, cannot be explained if there was no God. There were no God, there is no creator, the uncaused cause or nagsimula na walang pasimula, hindi po mangyayari na tayo naririto. Hindi pwedeng tayo po'y biglaan na lang or by chance na nabuo tayo at ang ating katawan ay nagpa-function ng randomly. Ayan, hindi po pwede. Kaya po yung intelligent design na pinag-uusapan po natin ay critical. At meron po tayong mga babasahin po na passage sa scripture na dinidescribe po itong mga katotohanan na ito, pero from the scientific perspective, meron pong dalawa pong napakatinding argumento na hindi mapapabulaanan kahit ng mga hindi mananampalataya. Ito po ang una. Pakinggan niyo po ito and then we will explain further as we go on. Based on scientific proof, the argument from intelligent design is this. Number one, yung tinatawag po na irreducible complexity. Anong ibig sabihin po niyan? From the word reduce, irreducible, hindi mo pwedeng tanggalan ng bahagi yung isang bagay para mag-function ng maayos. Tanggalin mo yung isang component niyan, ay hindi na yan magpa-function. Marami pong gagamitin tayong illustrations po diyan. So the first one is the irreducible complexity. At ang pangalawa po ay yung tinatawag po ng mga Christian scientists na specified complexity. At yan naman po ang example na ginamit po dyan ay yun pong human DNA. Yung pattern po yan, papaanong yung pattern ng DNA is pointing us all back to God. That hindi pwedeng walang Diyos. Dahil walang paliwanag po ito, hindi pwedeng random processes lang po ito. Hindi po dahil sa natural selection na itinuturo ni Charles Darwin. Hindi po yan. So i-explain po natin ito mga magulang, mga kapatid, at atin nawang maipaliwanag, maipasa itong tatlong ebidensya na talagang may Diyos. At bukod pa po sa mga scientific findings po na ito and explanations, gagamit tayo po ng mga illustrations para mas maging concrete po ito sa atin pong mga anak na pagpapaliwanagan. So tayo po ay magpatuloy. So ang una po na bahagi po ng ating paliwanag dito po sa intelligent design argument ay yun nga pong irreducible complexity. Masyado pong complex at kapag tinanggalan mo ng isang bahagi lang ay hindi na siya magfa-function. Yung marami pong mga Christian scientists, ang kanila pong ginagamit po na illustration po dito, ang isa na common na ginagamit po ay ang atin pong human eye, ang atin pong mata. Ito pong ating mata, this cannot happen, this cannot exist by chance or random
circumstances. Bakit po? Kasi delicately designed ang atin pong mata. Kung kayo po ay may mga anak, may mga libro, makikita nyo po dyan sa kanila pong pag-aaral, sa kanilang pinag-aaralan, or even in the internet. Kung meron po kayong internet, isi-search nyo po yan, parts of the eyes, makikita nyo po yung complexity po ng mata po ng tao at tanggalin mo ang isang bahagi dyan, kahit isa lamang pong bahagi ng ating mata, for example, ang veins na nagkukonek po sa atin pong utak, hindi na po siya magfa-function properly para po sa kapakinabangan ng buo pong katawan. Yan po yung sinasabi po na irreducible complexity. Ang isa pa po ang common na example na ginagamit po nila ay yun pong bacterial flagellum. If you will search that, ang bacterial flagellum po, sinearch ko po ito sa picture. Di ko lang maipakita po sa inyo dito eh. Kung gusto nyo pong i-search po, makikita nyo din po yan. Yan pong bacterial flagellum po na yan. Meron po siyang maliliit po yan, microscopic organism po yan, na tanggalin mo halimbawa na lang po ito pong kanya pong parang mga kamay-kamay. Yan, ano ba yung mga kamay-kamay na? Meron po akong isang parang rotor po na nagpa-function yung filament. Meron po tatlong pangunahing bahagi po itong bacterial flagellum po na ito. Ang una po yung filament, yung mahabang paikot-ikot na bahagi na gumaganap bilang isa pong parang propeller. Yan po yung kanya pong nagiging parang sa atin po is paa o kaya naman ay sa isda ay parang palikpik na ginagamit para siya po yung mabante. Meron pa pong isang bahagi po yan, yun po yung hook. Ang nababaluktot na bahagi na nag-uugnay po sa filament sa basal body. At yung pangatlo pong bahagi po niyan, yung motor complex na nag-aangkla sa flagellum sa cell membrane at wall at nagbibigay ng rotary motion. Now, ginamit ito po ng mga Christian Scientists, ang illustration po na ito, you might want to look at it in the internet. Dahil kung tatanggalin mo ang isang bahagi niyan, for example, yung filament or yung hook or yung basal body, it cannot exist. And it cannot function well. Yan po yung irreducible complexity. Kung tatanggalin mo ang isang bahagi niyan, hindi na yan magpa-function. Alam niyo po kung bakit po pinapatutuhanan yan po ang kadakilaan po ng Diyos. Halimbawa na lamang po ito pong akin pong relo na ito na galing po sa Shopee. Ayan, ito. Kapag nakita mo ito, halimbawa, itong relo na ito, alam mo agad that because of this complexity, alam mo na merong gumawa nito. Yan po yung ginagamit po nilang argumento. Halimbawa, naiwan ko itong relong ito sa table or saan man, nahulog sa kalsada, naiwan ko sa jeep or saan man, at nakita mo, maaring hindi mo na nagiging concern kung merong gumawa nito. Ang tanong mo na ay kanino kaya ito? Pero alam mo na dahil sa bagay na ito, hindi ito pwedeng mag-exist ng walang gumawa. Alam mong may gumawa nito. Hindi pwedeng walang gumawa ng complex na bagay na ito na basta na lang lumitaw. Ngayon po, ang human body is so complex na ito po'y nagpapakita na hindi pwedeng mangyari ng chance. Hindi po pwede. Ang katawan ng tao, ang mata, ang kamay, ang lahat ng bahagi nito, ang paglangoy ng mga isda sa tubig, ang paglipad ng mga ibon sa himpapawid ay nagtuturo sa atin na ito ay nilikha ng isang matalinong manlilikha at hindi ito nangyari lang by chance. Ito pong ginagamit kong computer na lamang po ngayon, halimbawa, I'm running so many applications here. Nakaharap ako sa Facebook, nakaharap ako sa Zoom, dito po sa DXBC, nagre-record ako sa OBS, meron pa po ako dito pong iba pong, meron pa ako dito, nandito yung aking script, yung aking outline, ano pa ba, habang pinanonood ko yung live. This complex functioning gadget tells me na hindi pwedeng magkaroon ng computer na ito nang walang gumawa. This is a product of an intelligent inventor, designer. Yan po ang atin pong argumento po sa existence po ng Diyos. Hindi po pwede na merong ikaw,
merong mga hayop, merong mga puno, at lahat ng naririto nang walang matalinong gumawa behind all this. Kaya sa ating mga anak, ituro niyo po sa kanila ang paliwanag po na ito. Anak, hindi bastang lilitaw hindi basta lilitaw sa ground ang isang puno nang walang nagpalitaw nito, na walang gumawa. Yung complexity ng puno, halimbawa, anak, hindi pwedeng walang ugat. Tanggalin mo ang ugat, hindi yan mabubuhay. Tanggalin mo ang puno, kahit may ugat, hindi mag-sustain ang mga dahon. Tanggalin mo ang dahon at ang matitira lamang ay ugat at ang katawan. Eventually, it will die because of the lack of chlorophyll ba yun that absorbs sunshine. Hindi, kung tama po yun. Yan po yung point, yung irreducible complexity, hindi po pwede po na walang manlilikha. Dahil ang nilikha, the biological complexity of every created thing point us all to God. There must be an intelligent being behind all this, whom we believe is God. Humarap po kayo sa salamin. Pwede nyo pong paharapin ang inyong anak sa salamin at i-explain nyo po sa kanila, anak, can you imagine? Kapag sinabi mo sa iyong kanang kamay taas, tumataas. There are literally millions of cells in this body. Countless veins. Pag sinabi mo na suntok, can you see this? How does this obey to the commands of your brain? It's so complex. Kapag sinabi mo, anak, uupo siya. Paano yung how can your body so function well coordinatedly if it is not for the intelligent design of our God? Kaya imposible po ang sinasabi ng mga secular scientists, mga atheist na scientists na walang Diyos. Because even their human body tells them that there is an intelligent designer. So, hindi lamang po yung bacterial flagellum na sinasabi natin or yung human eye, ito na po yung pinakamatindi po dito. Doon po sa ano ba yung isang word na ginamit natin? Specified complexity. Ano po yung specified complexity? Yung irreducible complexity na sinasabi po natin, wala kang pwedeng tanggaling bahagi dahil hindi na siya magpa-function. Well, ang specified complexity po na tinatawag, masyadong complex, pero very specific, very detailed, very structured. Ayun pong example po ng DNA. Alam niyo po yung DNA, it contains information in the form of a code. Kagaya po yan ng mga computer codes. A very sophisticated language or computer program which directs the building of proteins in living organism. Yan po yung atin pong DNA. Ito po yun. Yung complex code po na yan ng atin pong DNA cannot be a product of, natural processes and chance. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Dahil yun pong, yung kaimposiblihan, yung improbability of such systems forming by chance o nabubuo sa chance lang ng randomly, oh my God, hindi po pwede. Kaya ginamit nating argumento na ito pong relo pong ito, halimbawa, hindi po pwedeng mag-exist po ito ng walang creator. The complexity of this thing, there must be an intelligent designer. So mga anak, mga kapatid, napakalinaw po nito. Hindi po pwede na tayo po ay galing po sa unggoy. Doon po sa evolutionary explanations po ni Charles Darwin. Ayan, marami po din siyang mga itinuro na mga kalokohan. Inilalayo ang tao sa Diyos. Hindi po pwede dahil ang sinasabi nila millions of years ago, pambihira. Pwede na din akong gumawa ng sarili kong theory. Sasabihin ko lang, sige, billions of years ago, where's your evidence? Wala kang evidence po. Ang pinakamatagal po na recorded human history and study po ay 6,000 years.
At yun pong sinasabi po nilang carbon dating, yung nade-determine ang age ng isang bagay, ang pinakamatagal po na pwede po maging accurate po yan is 50 years. Beyond that is cannot be determined as accurate. Tapos sasabihin nila, millions of years. Saan galing yung millions of years na yun? Of evidence. Wala pong ganun. Yun po, actually po, for many people, what they call science is actually a religion of non-belief. Religion of non-belief. Kagaya natin po, meron tayong pinaniniwalaan, yan po ibase po sa katotohanan at sa bukas na isipan. Doon po sa iba, pinaniniwalaan po nila yung gusto nilang paniwalaan kahit walang basihan. So nawa po ay nagiging maliwanag po ito sa atin pong mga anak, atin pong ipaunawa sa kanila yung irreducible complexity, yung pagtanggal mo ng isang bahagi sa rilong ito, hindi siya magpa-function very well. At yung specified complexity, yung DNA po natin na nagde-determine ng atin pong uniqueness, hindi po pwede po siya na by chance. Hindi po pwede. Yun pong complexity ng ating human eye, ng human body, ng DNA, lahat po ito ay indicators ng intelligent designer who is God. Sa inyo po mga magulang, I hope that you will find time. I hope na ito po ipaliwanag po sa inyo pong mga anak. Hindi po pwedeng nangyayari lang ang mga bagay na ito by chance. There must be a great designer. Pumunta na lamang kayo diyan sa Macapagal Bridge. 'Di ba? Nung bago 'yan, tambayan namin yung mag-asawa nung wala pa kaming anak eh. Diyan sa Macapagal Bridge, talagang amazed kami sa pagkakagawa ng bridge na 'yan. 'Di ba? Pero 'yan ay nagpapakita na merong gumawa ng bridge na 'yan dahil dun sa ang galing. Ang taas. Grabe yung cable wires na ginamit diyan. So, nawa ay naging malinaw po ito. So, nais kong basahin po sa inyo ngayon ang mga sinasabi po sa Biblia. Ang sabi po sa Psalm chapter 139 verses 13 to 14. Ito po yung explanation ng Bible dun sa irreducible complexity. Ang sabi, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well." So tinutukoy niya po dito yung complexity po ng pagkakagawa ng Diyos sa kanya pong katawan at ito ay ina-attribute niya sa kagalingan at katalinuhan ng Diyos. Ang sabi po ni Job, siya po meron din pong version po niya nito. Sabi niya, "Your hand shaped me and made me. How will you now turn and destroy me? Remember that you molded me like clay." Wow. Malinaw po na ina-acknowledge po. At yun namang specified complexity, ito naman po siya. Yung order ng universe. Yung order ng ating DNA, ng ating katawan. Sinabi po dito sa Colossians chapter 1 verses 16 to 17, the Apostle Paul said, "For by Him all things were made, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together." This verse speaks to the specific and purposeful creation of all things. Lahat ng ginawa ng Diyos ay merong purpose, merong layunin. Kaya hindi pwedeng nangyayari ang mga bagay-bagay na ito by chance lamang. Nawa po ito po ay atin pong pagnilay-nilayan at pag-usap-usapan kasama ang ating mga anak at atin pong ipaliwanag at hingin ang kanilang mga katanungan. Nawa po ay ito ay makatulong sa pagpapaliwanag sa ating mga anak na ang Diyos na ating kinikilala at sinasamba ay tunay na Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ayan. John David, okay ba? Okay ba tayo dyan? Are you getting this, anak? Atin bang naiintindihan ng malinaw kung ano ang ating pangatlong ebidensya sa existence ng Diyos? Ayan, nawa po ay
maging pagpapala po ito sa ating lahat. So hanggang dito na lamang mga kapatid, pero sana ay ito'y hindi matapos dito. Ang pag-aaral po nito, pwede nyo pong balik-balikan at pag-usapan sa inyong tahanan, i-discuss with your children, at kung gusto nyong balikan yung mga nakaraan nating lessons, available pa rin po yan sa Facebook Live. Nandyan po yan, posted po yan sa RMN, maging sa Crusaders na page. So nawa ay makatulong po ito sa pagpapatatag ng atin pong pananampalataya, dahil ang nais ng Panginoon tayo po ay kumilala sa Kanya na siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay, siya ang ating manlilikha, at tayo naririto dahil meron tayong dakilang layunin para sa Kanyang kaluwalhatian. You are here for a reason, my friend. Meron kang layunin, hindi mo man nauunawaan sa ngayon, hindi mo man nakikita ng malinaw, pero sinasabi ng Diyos, you are too complex to be meaningless. You are so important to be purposeless. May layunin ka kung bakit naririto ka, and you can only find your meaning in God. Kapag ka isinuko mo ang buhay mo sa Diyos at kinilala siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, doon mo mauunawaan ang kapahayagan ng Kanyang plano sa iyong buhay, because there is no such thing as accident in this world. Everything that happens is under God's divine guidance. Hallelujah. Magandang gabi po, maayong gabi. Ayan. Sister Emmy, God bless you. Thank you so much. Ayan. So thank you so much sa bawat isa po sa mga avid listeners natin dito po sa RMN. God bless you. Nawa ay tayo po ay mapagpala patuloy. So hanggang dito na lamang po, at sana yung tatlong naunang ebidensya ay makatulong sa atin. Ang atin pong ipipresenta po ay 10. Top 10 evidences of the existence of God. So ang una po ay yun pong universe. There is universe because there is God. It's impossible to see something, for example, the planet, the stars, and everything that's in the kalawakan na walang creator. Hindi po pwede. Naniniwala po tayo sa Big Bang, at yan po yun pong sinabi ng Diyos, let there be light, pero yun ang umpisa ng pag-create niya ng mga bagay na nakikita natin. So ang sabi nga ng aming anak, no God, no us. No God, no universe. So if there is a universe, it points us to God because God is the creator of it. It cannot happen by chance. Ang pangalawa po, ayun pong fine-tuning. Naging posible ang buhay dahil po sa perpektong disenyo ng Diyos sa positioning ng bawat bagay na nasa universe. Otherwise, ay nag-collapse na po ang lahat ng mga naririto. Ang pangatlo po ay ito pong intelligent design, the complexities of human body, the complexities of biological elements na hindi pwedeng manatili at hindi pwedeng naririto ng walang matalinong gumawa, kagaya ng cellphone na ginagamit mo, ng laptop, ng relo. It points us to the one who is intelligent, who created this. The same with our body, with animals, with fish, with birds in the sky, and every living thing around us. So, walang dahilan para sabihin natin walang Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, lahat ng ebidensya ay naririto na. So, kung merong taong hindi naniniwala sa Diyos, the problem is not the lack of evidence. Not the lack of evidence, but the suppression of evidence, because there is so much evidence that would point us all to God, that God truly is what He and who He claims to be. God bless you po. Maraming salamat po. Ito po si Pastor Jobs Tolentino, pansamantala nagpapaalam. Ngunit wag nating sasayangin ang mga oportunidad na ating makilala pa ng higit ng ating Diyos at siya ipakilala sa ating mga anak at mga tinuturuan. God bless you. Good night. Bye-bye.